Gianni's POV. Hindi ko pinaalam kay Zach na nakita ko siya sa mall, kasama sina Bettina at Pao. Di rin ako nagtanong kung may relasyon ba silang dalawa. Di ko rin pinakitang galit ako sa kanya dahil sa nakita ko. Baka sabihin lang niya sa akin masyado akong assuming. Siguro may rihim na relasyon silang dalawa at nagkaroon lamang ng di pagkakaunawaan, kaya niya pinalis noon sa Bettina sa bahay na to. At siguro para na rin makumbinsi niya akong bumalik sa bahay niya at ipagpatuloy na simulan naming drama na batay sa contract na pareho naming pinirmahan. Cody ngayon ng kotse mo, Gianni. Magpahatid ka na lang kay Zach papunta sa school mo para hindi ka malate pagpasok. Kausap sa akin ni Lolo na makita niya ako na bumaba mula sa hagdan. Akmang ibubuka akong bibig ko para tanggihan ang suggestion niya, ngunit naunahan ako ng pagsasalita ni Zach. Nagmadali ako kaya hindi ko na siya maihahatid, Lo. Mabilis na tanggi ni Zach. At bago pa makapagsalita si Lolo, mabilis nang lumabas ng bahay si Zach. Ni hindi man lang niya ako tinapunan ng kahit isang sulyap. Biglang nagsikip ang aking dibdib sa ginawang pagde-deadman ni Zach sa akin. Talagang wala siyang pakialam sa akin. Magmula nang binili ko sa kanyang bracelet na binibigay niya sa akin, di pa rin kami nagkakausap hanggang ngayon. Madalas tulog na ako kapag dumating siya, at tulog pa rin ako kapag umaalis naman siya sa umaga. Ngayon nga lang kami nagpang-abot sa umaga dahil late yata siyang nagising. May hindi pagkakaunawaan ba kayo ng aking apo, Gianni? Napapansin ko ilang araw na kayo hindi nagkikibuan. Seryosong mukhang tanong sa akin ni Lolo pagkalabas ni Zach ng bahay. Wala po, Lo. Busy lang po siya sa trabaho niya kaya siguro siya nagmamadali. Tsaka nag-uusap naman po kami sa kwarto namin kapag naabutan niya akong gising pa pag pauwi na. Paliwanag ko kay Lolo. Aalis na po ako at baka malate pa ako sa school. Paalam ko sa kanya bago ko tuluyang lumabas ng bahay. Nag-commute lamang ako papunta sa school dahil nga coding ang kotse ko. Medyo nahirapan nga lang ako dahil maulan kaya agawan at paunahan ng pagsakay ng mga pampaserong sasakyan. Tapos na ang unang subject namin nang dumating ako sa classroom namin. Traffic kasi dahil sa ulan, kaya't nalate ako ng isang subject. Bakit ngayon ka lang, Gianni? Nag-aalalang tanong sa akin ni Silva. Kinuha nito ang panyo niya at ipinahid sa mukha ko. Coding ang kotse ko kaya't nag-commute na lang ako. Matraffic kaya eto't nalate ako sa pagpasok. Paliwanag ko sa kanya. Nakita ko tumayo si Meg sa upuan niya at akmang lalapitan ako nang biglang pumasok ang aming next subject teacher. Naudlot ang paglapit ni Meg sa akin na labis kong pinagpapasalamat. Wala kasi ako sa mood na makipag-usap sa kanya o kahit kanino maliban kay Silva. Wala akong gana makinig sa leksyon ng mga teacher namin kaya pinasya kong mag-half day na lamang. Hindi ko rin naman naiintindihan ang mga tinuturo nila kaya mas mabuting umabsent na lang ako. Sa mall ako nagtungo pagkagaling ko sa school namin. Hindi ko alam kung bakit sa mall ako dinala ng aking mga paa. Nanood ako ng sine na mag-isa. At hindi ko gaano naiintindihan ng palabas dahil okupado ni Zach ang aking isip, pinagtsagaan ko pa rin tapusin ang movie. Nang matapos ang movie, saka pa lamang ko nakaramdam ng gutom. Naglakad ako papunta sa pinakamalapit na fast food restaurant na affordable para kumain. Habang naglalakad ako papunta sa fast food restaurant na bala kong kainan, hindi sinasadyang napatingin ako sa loob ng isang Chinese restaurant na aking madaraanan. At biglang nanlaki ang aking mga mata, kasabay ng pagkadurog ng aking puso nang makita ko ang dalawang pares na magkasamang kumakain sa loob ng restaurant, sina Zach at Bettina. At hindi ko alam kung ano ang kanilang pinag-uusapan dahil malawak ang pagkakangiti ni Bettina na halatadong masayang masaya habang kausap si Zach. Biglang naglaho ang gutom na nararamdaman ko, kaya at sa halip kumain naglakad ako palabas ng mall at tumantong sa loob ng bar na dati kong pinagtatrabahuhan. Bakit nandito ka, Gianni? Nakangiting tanong sa akin ng waiter na si Tony. Ano pa bang gagawin ko rito kundi ang uminom ng alak? Sagot ko sa kanya. Sa counter ng bar na ako naupo at nag-order ng tequila. Nasa akin naman ang Mastercard na binigay ni Zach, kaya ito ang gagamitin kong pambayad sa magagastos ko ngayon. Bayad niya sa ginawang pananakit sa aking puso. Sinadya man niya o hindi. Malakas ang tama ng alak na to, Gianni. Baka hindi mo kayanin. Nag-aalalang kausap sa akin ng bartender na si Rod. Okay, isang maliit na beer na lang, sagot ko sa kanya. Baka nga malasing akong masyado. Magkaroon pa ng pagkakataon ng ibang customers na manyakis para makapag-take advantage sa akin. Nang maibigay na sa akin ang beer na in-order ko, agad ko tong ininom na parang umiinom lang ako ng bottled water. Ngunit dahil hindi naman ako sanay uminom ng bottoms up, nasa mid ako. Easy lang kasi, beauty. Para kang uhaw na uhaw sa beer.
Kausap sa akin na isang middle-aged man. Naupo siya sa bakanting silya sa aking tabi. Do you want some more drinks? Tanong pa niya sa akin. Iniisip yata ng lalaking to na nandito ako sa bar dahil naghahanap ako ng mga magiging customers. Marami kasing mga babaeng nagbebenta ng aliw ang nagpupunta rito, ngunit hindi para uminom at magsaya, kundi para maghanap ng mga magiging customer nila. Baka iniisip niya katulad ako ng babaeng yon, kaya niya ako nilapitan at kinausap. O baka mahilig lang talaga siyang lumapit sa mga babae kapag nakikita niyang walang kasama. Baka sakali nga namang madala siya sa kanyang matatamis sa salita at madala sa isang kwarto na walang bintana. Thanks but no thanks. Maikling tugon ko sa kanya. Wala akong balak makapag-usap sa kanya ng matagal, kaya tinalikuran ko siya. Wait, hindi ganyan ang pagtrato dapat sa isang customer mo. Miss, baka magsisi ka. Malaki ako magbigay ng tip, lalo na kapag nasiyan ako sa serbisyo mo. Kausap niya ulit sa akin. Inawakan niya ang upuan ko at inikot paharap sa kanya. Nakaramdam ako ng inis dahil sa ginawa niya. Tama ang hinala ko na iniisip niya, isa akong babaeng nagbebenta ng katawan. Mister, nagkakamali ka na iniisip mo. Hindi ako nagbebenta ng katawan, okay? Malakas ang boses na sagot ko sa kanya. Napalingon tuloy sa amin ibang mga customers na malapit sa amin at narinig ang sinabi ko sa kanya. Dumilim ang mukha ng lalaki dahil napahiya pero hindi pa rin niya ako nilubayan. Mukhang hindi siya kumbinsido na nagsasabi nga ako ng totoo. Huwag ka nga magmalinis, miss. Alam ko ang plano ng mga katulad mo. Gusto mong magpadagdag ng bayad, right? Well, I'm willing to pay a higher price if you're willing to spend the night with me and warm my cold bed. Puno ng mali siyang sabi niya sa akin. Doon na napatid ang pasensya ko sa kanya. Tinapon ko sa mukha niyang laman ng basong hawak ko. Panglinis sa utak mong marumi. Nakita mo ba nakasuot ako ng school uniform? Ibig sabihin matino akong babae dahil walang babaeng nagbebenta ng katawan na magsusuot ng uniform na ganito kahaba. Galit na sagot ko sa kanya. Pagkatapos, mabilis ko siyang iniwan at naglakad ako palabas ng bar. Pasalamat ako hindi ako sunundan ng lalaking yon. Nakasuot ako ng mahabang school uniform. Tapos pag-iisipan niya kung babaeng bayaran? Baliw ba siya? O baka wala siyang mahanap na babaeng may sasama sa loob ng motel dahil ayaw sa kanya kung kahit ako na lamang nilapitan niya. Kahit nakasuot ako ng uniform, pinapasok pa rin ako sa loob ng bar dahil maliban sa kilala naman ako ng bouncer na si Eric, may ID naman ako at nasa legal age na ako. Sa halip na umuwi sa bahay, sa isang park malapit lang sa bahay ni Zach ako nagpahatid na pinara ko ang taxi at sinakyan. Doon na lang ako magpapalipas ng oras. Pagdating ko sa park, naupo lang naman ako sa isa sa mga upuang naroon. Hindi ko maiwasan na makaramdam ako ng lungkot habang pinapanood ko sila na masayang naglalaro kasama ng kanilang mga magulang. Masaya sila dahil kasama nila mga magulang nila, samantalang ako'y maagang iniwan ng aking daddy na tanging nagmamahal sa akin. Habang ang aking inay buhay nga, ngunit parang patay na rin dahil wala siyang pakialam sa akin. Mas mahal niyang ibang tao kaysa sarili niyang anak. Hindi sana ako papasok sa isang contractual na fake marriage kay Zach kung meron sana akong ina na siyang magtataguyod para makapagtapos ako ng pag-aaral. Ina na nagpapakita ng pagmamahal at suporta sa akin. Ngunit tila wala akong ina. Ni hindi nga siya nang umusta sa akin kahit isang beses magmula nang umalis ako sa bahay nila. Tila pinagpapasalamat pa yata niyang umalis ako sa kanila dahil wala nang kaaway ang aking stepsister na si Dulce at siyang tinuturing na anak ng aking ina. Sa isiping yon, hindi ko napigilan ng pagtulo ng aking mga luha. Ngunit mabilis ko ring pinahid ang aking mga daliri, ang mga luhang bumagsak sa aking mga pisngi. Dahil hindi nararapat na para sa kanyang aking mga luha. Nang mapansin kong unti-unti nang umalis sa mga tao sa park, tumayo na rin ako sa aking kinaupuan para umuwi. Pero natigilan ako na makita ko, madilim na palang paligid. Sa sobrang busy ng aking isip, hindi ko napansin ang pagkalat ng dilim. Ngayon nakaramdam ako ng takot dahil sa mga balitang pangidap na mga babaeng kaedad ko lamang. Sana hindi ako malasin at makasalubong ko ang mga kidnapper sa daan. Kanina pa ako nakatayo at naghihintay na masasakyan taxi, ngunit wala akong masakyan. Nakakaramdam na ako ng kaba dahil mag-isa lamang ako nakatayo sa gilid ng kalsada na naghihintay na masasakyan. Minsan lang ang mga taxi huminto sa area na to dahil kapag dumaraan sila rito, may mga sakay na silang pasahero. Wala namang nagdaraang jeep sa lugar na ito dahil tayong mga private cars, taxi at SUV lamang ang nagdaraan sa lugar na to. Ang malas ko talaga dahil unti-unti nang bumubuhos ang malakas na ulan.
Gusto kong magpapadyak dahil wala man lang masisilungan sa bahaging to. Kapag tumawid ako ng kalsada pabalik sa park, mas nakakatakot naman doon dahil madilim. Ewan kung bakit di nilalagyan ng streetlight ng lokal na pamahalaan ng park na yon. Ito lang yata ang park na walang ilaw kapag gabi. Sa bagay, konti lang naman namamasyal sa park na yon dahil 3 slide lang ang mapaglilibangan ng mga bata roon. Kaya siguro hindi na pinag-aksayang lagyan ng ilaw ang paligid. Tsaka may streetlight naman sa gilid ng kalsada. Kinuha ko ang aking cellphone sa bag ko para tawagan si Zach o di kaya si Lolo para magpasundo na lamang ako ngunit naka-off ang cellphone ko. Hindi pala ako nag-charge kagabi at basta ko nalang dinala ang cellphone ko pagpasok ko sa school. Wala akong choice kundi ang maglakad na lamang pa uwi sa bahay ni Zach. Siguro aabuti na mahigit kalahating oras kapag maglakad ako mula rito hanggang sa bahay niya. Ngunit basang-basa na ako at nag-uumpisa ng manginig ang katawan ko sa lamig. Halos hindi na nga ako huminga kapag may sasakyang bumabagal ang pagtakbo sa tapat ko. Natatakot ako na baka mga kidnappers na yon. Hindi ko mapigilang mapaiyak. Nais kong pagsisihan kung ba't pa ako nagpahatid sa park na yon. Sa halip dumiretso na lamang sa bahay. Maganda sana ang kalagayan ko ngayon. Hindi sana ako nangangamba ngayon na baka makidnap ako ng mga taong masasama ang loob. Halos lakad takbo ng ginawa ko para lang makarating agad ako sa bahay ni Zach. Walang tigil na ng pagdarasal ko na sana'y makauwi akong ligtas sa bahay at ipinangako ko sa aking sarili. Kahit gaano pa ako ka-broken hearted, hindi na ako magpapaapot ng gabi sa lugar na hindi sigurado kung may masasakyan ba ako pa uwi or wala. Pakiramdam ko ng laki ang ulo ko nang bigla may humintong kotse sa tapat ko. Ito na yata ang kinatatakot ko. Huwag kang magpaulan, miss. Sumakay ka na lang sa amin at ihahatid ka namin sa bahay ninyo. Malakas ang boses na kausap sa akin ng isang lalaki. Sa halip tingnan ng lalaking nagsalita, muli akong tumakbo. Lihim akong nagdarasal na sana may makasalubong man lang akong tao o di kaya katulad kong naglalakad o tumatakbo sa ilalim ng malakas na ulan. Bilis! Habulin natin! Narinig kong sabi naman na isa pang boses na lalaki. Pagkatapos narinig kong kanilang hiyawan habang nagtatawanan. Sa sobrang nervyos na nararamdaman ko, di ko na magawang umiyak. Para bang pati ang mga luha ko'y natakot na ring lumabas mula sa mga mata ko. Patuloy lamang akong tumakbo kahit na masakit na mga paa ko. Kapag naabutan ako ng mga lalaking to, tiyak, mapapahamak ako sa mga kamay nila. At kapag madagdagan ang kamalasan ko, baka patayin nila ako. Huwag ka lang tumakbo, miss. Pinapagod mo lang ang sarili mo. Tingnan mo ang sarili mo. Halatadong nilalamig ka na. Sumakay ka na lamang sa amin at marami kami ditong magpapainit ng katawan mo. Muling kausap niya sa akin. Pagkatapos muli ning nagtawanan. Napasigaw ako na madapa ako sa isang bato na medyo may kalakihan. Hindi ko ininda ang sakit ng pagkakadapa ako, pati na rin ang mga tuhod ko na biglang dumugo nang madapa ako. Nagtawanan ng mga lalaking sakay ng kotse na makitang nagdive ako sa maraming tubig, ulan. Hindi mga kidnappers na nangingidnap ng batang babae ang nakakita sa akin, kundi mga lalaking tila bangag sa ipinagbabawal na gamot. Nung makita kong may lalaking bumaba sa kotse at tila lalapitan ako, mabilis kong dinampot ang mga kalakihang bato na naging dahilan ng pagkakadapa ko at tumayo ako. Iniumang ko ang bato sa lalaking napahinto sa paglapit sa akin. Subukan mong lapitan ako at ibabato ko sa mukha mong hawak kong bato. Matapang nabanta ako sa lalaki. Hindi ako dapat magpakita ng takot sa kanila dahil mas lalo lang nila akong tatakutin. Ganyang klaseng babae ang gusto ko. Matapang at marunong lumaban. Nakangising sagot sa akin ng lalaki habang naglilikot ang kanyang mga mata sa maselang bahagi ng katawan kong bumabakat sa suot kong basang-basang school uniform. Narinig ko pa ang kantsawa ng mga lalaking nasa loob ng kotse. Kinakantsawa nila ang lalaking nasa labas ng kotse nila pero hindi sila makalapit sa akin. Nang muling maglakad palapit sa akin ng lalaki, walang pag-aalinlangan, binato ko sa kanyang hawak kong bato. Nakailag siya ngunit dumiretso sa kotseng nasa likuran ng lalaki ang batong inihagis ko. Malakas na napamura ang lalaking nasa loob ng kotse na siyang tinamaan ng bato. Mabilis nilapitan ako ng lalaking nasa labas ng kotse. Tinangkang hilahin palapit ang kanilang kotse. Kahit nangangatalang buong katawan ko dahil sa pinagsamang takot at lamig, nagawa ko pa ring tuhurin ng malakas ang lalaki. Sapul siya sa pagitan ng kanyang mga hita. Minura niya ako at binigyan ng malakas sa sampal. Natumba ako sa gilid ng kalsada, ngunit mabilis din akong tumayo at tumakbo. Sinamantala ko ang pagkakataon na hindi ako kayang habulin ng lalaking tinuhod ko dahil namimilipit pa siya sa sakit.
Nang makita naman ng mga lalaking nasa loob ng kotse ang ginawa ko sa kasamahan nila, mabilis silang bumaba at tinabol ako. Habang tumatakbo ko, narinig kong tulog ng aking cellphone na nasa loob ng aking bulsa. May tumatawag sa akin. Akala ko lobat na ako dahil parang naka-off to kanina nang tingnan ko. Siguro hindi ko lang tinignan na maayos ang cellphone ko kanina. Di naman kasi tutunog ang cellphone ko kung lobat to. Nanginginig ang kamay na dinukot ko ang cellphone ko sa loob ng aking bulsa. Nakita ko si Zach palang tumatawag sa akin at 1 bar na lang palang battery ng cellphone ko. Mabilis kong in-slide sa answer call para masagot ko ang tawag niya. Where are... Tulungan mo ako, Zach? Agad kong kausap sa kanya bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin. Gianni! Hindi na nagawang tapusin ni Zach ang kanyang sasabihin dahil tuluyan ang nalobat ang cellphone ko. Muli ako nadapat sa pagkakataong to, naabutan ako ng mga lalaking humahabol sa akin. Pinagod mo kami na sobra. Galit na sabi ng lalaking humawak sa balikat ko. Pagkatapos isang malakas na sampal ang ipinatikim niya sa akin.